tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, sign of guard. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Mga kapuso, humina ngayon ang hanging habagat ayon sa Pag-asa. Kaya asahan ang bahagyang pagbuti ng lagay ng panahon sa mga lugar na ilang linggo nang inuulan. Bukas hanggang Sabado, inaasahang hihina ang habagat kasabay ng paghina ng bagyong Neneng. Bagaman mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan din ang ulan sa ilang pangpanig ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila kahit umaaraw na sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. Pagsapit ng linggo hanggang sa mga susunod pang araw, posibleng maging aktibo muli ang habagat dahil sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng bagong bagyo at magpapaulan po ito ng husto sa malaking bahagi ng bansa. Ang nasabing bagyo, isa ng tropical storm at may international name na Saudel. Namataan niyan halos 3,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Habang nasa Pacific Ocean, inaasahang lalakas pa ang nasabing bagyo bilang typhoon. Sa ngayon, bahagyang nahahatak pa ng bagyong Neneng ang habagat. Namataan po yan mahigit 400 kilometro hilaga ng Itbayat, Batanes. Isa pa rin itong tropical depression, taglay ang lakas ng hangin na hanggang 45 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, babaybayin ng bagyo ang eastern coast ng Taiwan at lalabas ito ng PAR. Sa pinakahuling update ng Pag-asa ngayong umaga, hindi na nito binabantayan ang bagyo na nasa West Philippine Sea. Dahil sa patuloy na masamang panahon, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bulacan. Gaya sa Barangay Sapang Bayan sa Kalumpit na mahigit 1 linggo ng baha. Gumagamit na ang mga residente ng bangka para makalabas at makauwi sa kanilang tahanan. Maghapong babad sa tubig ang mga bangkero dahil abot dibdib hanggang leeg ang baha na pinaghalong ulan, high tide at tubig mula sa Bustos Dam. Taon-taon na rin daw itong problema sa barangay. Batay sa datos ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 1,000 pamilya o mahigit 4,000 residente sa buong lalawigan ang inilikas sa evacuation centers. Binahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Valenzuela, lubog sa tubig ang San Diego del Alcala Parish. Apektado po ang aktibidad doon dahil sa abot hitang baha. Baha rin po ang katabi nitong eskwelahan. Nawawala lamang daw ang baha kapag bumuti na ang lagay ng panahon at kapag nakayanan na ng pumps na bombahin ang tubig. Sa Quezon City, lubak naman ang tumambad sa ilang motorista dahil po sa mahigit 2 linggong pag-uulan. Naipon ang tubig sa isang bahagi ng elliptical road pagkatapos na pabugso-bugsong ulan. May mga lubak din po sa Timog Avenue malapit sa kanto ng Quezon Avenue. Nilagyan na muna yan ng plastic barrier. Ito pong mga lubak na yan para maiwasan ng mga sasakyan. Sa ibang balita, dahil daw sa selos, sugatan ang isang barker ng jeep sa Quezon City matapos siyang saksakin umano ng kanyang kaibigan. Balita hatid ni James Agustin. Dinala sa ospital ang 40 anyos sa lalaking barker ng jeep matapos saksakin umano ng kanyang kaibigan sa Barangay Commonwealth, Quezon City bandang alas 8 kagabi. Ang biktima nagpapagaling pa matapos magtamo ng saksak sa kaliwang braso. Sa follow-up operation ng pulisya sa Fairview, naaresto ang 39 anyos sa lalaking sospek. Base sa investigasyon, nakainuman dalawa na mangyari ang insidente. Pinuntahan siya noong ating sospek sa kanyang pinagbabarkeran at kakausapin sana. Dinala siya sa madilim na bahagi ng daan tapos inundayan na siya ng saksak. Nabawi ang kutsilyo na ginamit ng sospek. Ayon sa pulisya, selos ang lumalabas na motibo sa krimen. Ayon sa aming investigasyon ay itong biktima natin ay tinetext niya yung kursonada rin na babae nitong sospek natin. Bago sila nagkaroon ng insidente, ng pananaksak, ay pinalayas noong suspect natin yung biktima kasi iisa yung kanilang tinutuluyan. Itinanggi ng suspect na sinaksak niya ang biktima. Hindi ko po sinaksak yun. May hawak siyang kutsilyo, nandulas lang ho siya. Ganyan, nakahawak siya ng kutsilyo niya rito kasi nga tinuruan niya yung anak ko magnakaw, ngayon kukumprontahin ko siya.
Kaya siguro makipag-away ako sa kanya. Kaugnay naman sa nabanggit ng pulisya na motibo, Hindi totoo yun. maharap ang suspect sa reklamong frustrated murder. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Leptospirosis ang ikinamatay ng isang estudyanteng 17 anyo sa Navotas. Ayon sa kanyang mga magulang, nakaranas po siya ng mga sintomas ng sakit matapos makagat ng daga sa paa at maligo sa baha. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Nagluluksa ang mag-asawang Leilani at Alan Espinosa matapos masawi ang kanilang 17 anyos na anak na si Justin Espinosa, 4 na araw bago ang kanyang 18th birthday. Ang dahilan ng pagkamatay ni Justin, leptospirosis. Ayon kay Leilani, nakagat ng daga sa paa ang kanyang anak. Makalipas ang 2 linggo, naligo pa raw si Justin at mga kaibigan sa baha sa Navotas. Nakaranas daw ng mga sintomas ng leptospirosis si Justin, gaya ng mataas na lagnat at rashes. Tapos kinabukasan po yun, nilalagnat na po siya. Nangihina po yung katawan niya, dinala po namin siya sa Navotas Hospital. Yung doktor po na nakausap namin, tingin pa lang po, alam na nila na leptos po. Nabigla rin kami sa pangyayari sa kanya sa ngayon. Hindi namin akalain na abot sa ganun na sa sakit niya. 2 araw lang bumigay na siya. Sa datos ng Department of Health as of August 8, 3,440 ang naitalang leptospirosis cases. Unang linggo yan nang magsimulang umulan dahil sa nooy bagyong Maymay. Mas mababa raw ang datos na yan ng 35% sa naitalang cases sa parehong panahon noong 2025. Pero inaasahang tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw. With the frequent heavy rain and habagat at mga bagyo, tataas pang ating leptospirosis. Payo ng DOH, kung lumusong sa baha, magpakonsulta muna dahil hindi lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Tiniyak naman ng kagawaran na operational at sapat ang supply sa kanilang mga pasilidad. Nakahanda ang 3.1 million capsules ng doxycycline sa central office ng DOH, pati sa 17 Centers for Health Development na sapat para sa pangangailangan ng mga ospital at LGU. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Ano nga ba ang dapat gawin kung napalusong sa baha para makaiwas sa sakit tulad po ng leptospirosis? Una, ay hugasan agad ang bahagi ng katawan na nabasa ng baha gamit ang malinis na tubig at sabon. May sugat man o wala, importanteng magpatingin po kayo sa health center o ospital para maresetahan kung kailangan ng gamot kontra leptospirosis na prophylaxis o doxycycline. Paalala po ng Department of Health, hindi lahat ay pwedeng uminom ng antibiotic na yan. Kaya kailangan po talaga ng gabay ng doktor. Kung may sugat, mainam na takpan ang mga ito ng waterproof bandage bago pa man lumusong. Kung hindi rin ho ganun kataas naman ang baha, nire-rekomenda ang pagsusuot ng bota. Doon sa first 7 days ng na-expose ka, yung mga bacteria po, yung leptospira na bacteria, gumagalaw na siya sa loob ng dugo natin, di ba? So after that period, pwede na siyang mamalagi sa mga organs natin, no? So kaya pwedeng masira po yung bato natin, kidney, pwedeng masira yung atay, at pwede ring magka-infection sa ulo at sa spinal cord, no? Yung mga meningitis. Kaya mas mabuti na po uminom ng tabletas. Suspendido ang in-person classes sa ilang lugar sa Mindanao ngayong araw. Shift muna sa alternative learning modalities ang lahat ng antas sa public at private schools sa Zamboanga City. Ito'y para bigyang daan ng campus-wide anti-dengue measure sa lungsod at dahil na rin sa inaasahang mataas na heat index. Batay sa inilabas na 5-day recorded heat index at 2-day forecast ng Mindanao Pag-asa Regional Services Division, may mga heat index na nasa danger level. 41 degrees Celsius ang posibleng maramdamang init ngayong Huwebes sa Zamboanga City. Pasok po yan sa extreme caution level. Nasa danger level naman na 42 hanggang 43 degrees Celsius ang forecast ngayong araw para sa Dipolog City, Surigao City sa Surigao del Norte, Hinatuan sa Surigao del Sur, at Butuan sa Agusan del Norte sa Caraga Region. Ibig pong sabihin, posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion na posibleng magresulta sa heat stroke. Mga kapuso, stay hydrated, magsuot ng komportabling damit, huwag magbilad sa arawan at gumamit ng payong o anumang panangga sa init.
Webes latest, magbabalik kababol sina Kapuso actress Jeneline Mercado at Rian Ramos. Muling mapapanood ang ultimate star sa longest-running Kapuso sitcom na Bubble Gang. Chika ni Jen, happy siya sa muli niyang pagsabak sa comedy, lalo na't mala mini-reunion ito with her friends sa show. Natutuwa rin ang certified batang babol na si Rian Ramos. Chance raw ito para ma-unleash ang kanyang silly and comic side sa mga funny skit ng Bubble Gang. Pahinga rin daw ito matapos ang mabigat na pagganap bilang Mitena sa Encantadia Chronicles Sangre. I always love being here sa Bubble Gang. It's one of the shows na nakapag semi-regular ako before when I was starting out. And isa din siya sa mga shows na lagi kong pinapanood sa GMA. So, I'm a fan and I love being here. Every once in a while, di ba, gusto natin yung nakakapag-taping tayo ng masayang show naman at saka magaan lang. Nakikita ko yung mga friends ko na hindi ko na nakikita. So sina Chari, sila Annalyn, sila Paolo, at least kahit pa paano familiar sa akin yung mga kasama ko dito. Binahana, pinagnakawan pa ang bahay ng isang pamilyang nag-evacuate sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa may-ari ng bahay, nadiskubre nilang natangay ang halos 8,000 pisong halaga ng cash at ng mga paninda nilang bigas, frozen products pag-uwi nila galing sa evacuation center. Hindi na inireport ng biktima sa pulisya ang insidente. Ayon sa mga opisyal ng barangay, lagi nilang pinapaalalahanan ang mga residente na tiyaking nakasara ang kanilang bahay tuwing umaalis para hindi malooban ng kawatan. Nag-short circuit at nagliyab ang nabasang outlet sa isang bahay sa Olongapo City. Napuno ng itim na usok ang sala na gumising sa pamilyang nakatira sa bahay. Mabuti na lang at agad naapula ang apoy. Ayon sa may-ari ng bahay, nakasaksak noon sa outlet ang isang extension cord para sa electric fan at mosquito repellent. Kaya nasunog din ang plug ng extension wire pati na ang katabing switch. Nabasaan nilang pader kung nasaan ang outlet dahil sa patuloy na pag-ulan. Walang nasaktan sa insidente. Mga kapuso, narito ang tips mula sa Bureau of Fire Protection para maiwasan ang sunog tuwing umuulan. Tiyaking tuyo at malayo sa tubig ang electrical appliances. Kung basa ang mga kamay nyo, huwag humawak sa dekuryenteng gamit. Iwasan din gamitin ang appliances tuwing may pagbaha. Maigi rin daw na laging i-check ang mga kable at agad palitan kung sira na. Iwasan ang overloading o maramihang nakasaksak sa mga outlet. Ang mga LPG tank at iba pang flammable materials ilagay sa tuyo at ligtas na lugar. Agahang alamin ang mga ligtas na exit para handa sakaling magkasunog. Sa ibang balita, binahagi ni Orly Gutierrez ang dati niyang sinabi na nag-deliver o binawi niya ang sinabing nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang utak-anya ng naturang aligasyon, sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Balita hatid ni Maki Pulido. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutierrez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutierrez na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutierrez ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutierrez ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Sinimulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor,
Si Mark kasi di marunong magtagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontak. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At nang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ng Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Sabi naman ng Office of the Ombudsman, hindi na bago sa kanila na may testigong nagbabawi ng salaysay sa isang malaking kaso. Kasunod po yan ang pagbawi ng naunang salaysay ni Orly Guteza, nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, mayroong 28 uniformed personnel na aktibo pa sa serbisyo ang handang magbigay ng testimonya tungkol sa mga iniimbestigahan anilang transaksyon ni Congressman Romualdez. Sa panayam naman ng Super Radio DZBB, sinabi ng kasalukuyang Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Erwin Tulfo na mabuting binawi na ni Guteza ang nauna niyang salaysay sa komite. Ipapaubayan na raw ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman ang lahat ng investigasyon at pagsasampa ng kaso tungkol sa flood control scandal. Samantala, balikan na po natin si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration ASEC Rafi Alejandro. Magandang umaga pong muli at welcome sa Balitang Hali. Yes, Connie. Good morning at magandang tanghali sa lahat. Kamusta na po ang inyong monitoring sa pinsalang hatid nito pong tuloy-tuloy na pag-uulan sa habagat dahil po sa habagat? Opo, tuloy-tuloy ang aming pag-monitor nitong habagat or itong depression na nasa north of Batanes, na magdadala pa rin ng pag-uulan, although light to moderate na lang ngayong araw sa Regions 1, 2, CAR, 3 and NCR. So ang ating monitoring po ay nagdala po ito ng flooding in some areas for several days, and meron po tayong halos 1.8 million families or close to 6
6.6 million individuals na directly affected nito at meron po tayong reported casualties, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ating operations, ang ating mga regional offices and other concerned agencies like DSWD at yung ating mga uniform service ay tuloy-tuloy pa rin nagbibigay tulong sa mga local government units natin para ma-address yung mga pinsala or mga apektadong lugar po. May naitala ho bang bagong casualty nitong nakalipas na araw kung saan marami hong lugar ang binaha dahil sa matinding effect ng habagat? Oo, meron lang tayong isang dagdag, no? 29 na po ang ating reported dead casualty. Merong isa galing from Mabini, Batangas kahapon. So 29 po ang ating reported death. And then meron pa rin tayong mga missing, no? Nasa 19 and 3 missing and 19 injured individuals. Okay. At saan sa mga rehiyon po ang pinaka-apektado ng habagat? May mga nananatili ho bang isolated pa hanggang sa ngayon? Oo, ang heavily affected natin ay Region 3, Region 1 and NCR, no, in terms of flooding. At kahapon po, meron pong dalawang barangay doon sa Region 3, sa Zambales, na isolated. But nakakuha na po tayo ng mga alternate routes and napadalhan na po ito ng mga relief items. No? Ito yung Barangay Santa Fe and Barangay Babuyan doon sa Santa Cruz, Zambales. Okay, so lahat po naabotan na ng tulong doon sa mga apektadong residente? Opo, naabutan na po ng tulong. In fact, ang assistance natin ay umaabot na po ng 957.8 million, no? Sa iba't ibang region, no? From DSWD, from OCD and other agencies. Okay, pero sa kabuuan, meron ho ba tayong halaga kung magkano ho yung pinsalang na idulot nitong habagat? At yung mga bagyo pa rin ho na kasama, no? Na particular na doon sa infrastructure and agriculture po natin. Opo, halos umabot na po ng 4.7 billion in terms of damage sa infrastructure at sa agriculture naman ang reported sa atin ay 1.4 billion na po. And we are doing our assessment para po talaga makuha natin yung kabuuan kasi ongoing pa po yung ating rapid assessment doon sa mga areas na nag-i-improve na po yung weather. Okay, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Yes, Connie, maraming salamat din po at magandang tanghali po. Yan po naman si ASEC Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Huli sa Pasay ang dalawang lalaking sangkot sa umunay sangla kolekta scam o bogus na loan at rental agreement. Ayon sa pulisya, gumagamit ng mga peking ID at alias sa mga sospek para makapanloko. Ang modus panoorin sa Balitang Hatid ni Bam Alegre para wag maging biktima. Huli sa entrapment operation ang dalawang suspect sa umano'y sangla kolekta scam sa Pasay. Ang dalawang lalaki na parehong 45 taong gulang nanloko umano ng isang mechanical engineer na nakunan nila ng 300,000 pesos. Base sa investigasyon, paunang bayad dapat ito para sa loan agreement sa isang condominium unit sa Pasay. Pero nagulat daw ang biktima nang i-double check niya ang unit sa mismong admin ng property. Nabuking ang modus matapos maghinala ang biktima at mismong pumunta po sa condominium management at doon nakumpirma na hindi restradong may-ari naturang unit ang mga suspect. Dumulog sa pulis ang biktima. Dito na ikinasa ang entrapment operation. Para muling makausap ang mga itinuturong scammer, nagsabi ang biktima na magbabayad siya ng karagdagang investment na 64,000 pesos. Sumipot ang mga suspect at tinanggap nila ang naturang marked money. Nakuha rin sa inaresto ang mga ID na may iba't ibang mga pangalan. Nakakumpiska ho tayo ng iba't ibang peking ID at nalamang gumagamit po ito ng mga alias sa mga suspect. Patuloy po na inaalam ng ating investigation and detective management section kung may iba pa silang posibleng na biktima gamit ang kaparehong modus. Walang pahayag ang mga suspect. Nakatakda ang inquest proceedings para sa reklamong estafa sa Pasay City Prosecutor's Office. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. May live-in partners na nasawi sa Cebu City matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa isang poste. Sa kuha po ng CCTV sa pakurbadang bahagi ng isang kalsada sa Barangay Busay, iniwasan ng motorsiklo ang kasalubong nitong SUV kaya tumama sa poste. Tumilapon ang magka-live-in matapos umikot sa ere ang kanilang motorsiklo. Patay na ng madatna ng mga otoridad ang magka-live-in. Ayon sa pulisya, ikakasal dapat sila sa Setyembre. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag
ng pamilya ng dalawang nasawi. Nakataas po ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, asahan ng paminsan-minsan at malalakas na ulan sa Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at ilang panig ng Quezon Province, Rizal, Bulacan at Zambales. Ang pag-uulan sa mga nasabing lugar ay epekto pa rin ng habagat. Tatagal ang rainfall advisory hanggang alas 2 ng hapon. Tatlong malalaking dam dito sa Luzon ang nagpapakawala po ngayon ng tubig. Ayon sa Pag-asa, 3 gates ang nakabukas at naglalabas ng tubig mula sa Binga Reservoir, 2 sa Ambuklao habang 1 gate naman sa Ipo Reservoir. Pinag-iingat ng Pag-asa sa posibleng pagtaas po ng tubig ang mga nasa downstream ng mga nasabing dam. Dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan, tumaas ang water level sa Angat, Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Bumaba naman ang tubig sa Ipo, Lamesa, Binga at Calirayan Reservoirs. Kumpleto na ang minority block na miyembro ng mga komite ng Senado. Kasunod yan ang pagdalo sa sesyon kahapon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at paghain niya ng mosyon para makapaghalal ng minority senators sa mga komite. Sabi pa ni Senador Alan, handa ang minorya na magdagdag ng trabaho sa mga komite kung kinakailangan. Kamakailan nagkasagutan sina Senadora Pia Cayetano at Senador Raffy Tulfo bunsod ng umano'y hindi mabuo-buong membership ng komite dahil kinuhostage daw ang mga panukalang batas sa komite dahil hindi kinukumpleto ni Senador Alan ang committee members ng minorya. Kaugnay sa pag-ulan sa Luzon at matinding init naman sa Mindanao, kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Chris, welcome back sa Balitang Hali. Magandang umaga, Miss Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Eto na, nagpakita na po ang haring araw sa ilang parte po ng ating bansa at makakaasa ho po tayo ng magandang panahon dito sa Metro Manila at doon po sa iba pang mga lugar ito pong linggo. Well, Connie, bagamat nag-issue na tayo ng final na weather advisory o yung babala tungkol sa pag-ulan na dulot ng habagat, karaniwan nga ng mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, inaasahan pa rin nating magiging maulap at may mga pag-ulan pa rin, pabungso-bungsong pag-ulan, pero hindi na katulad ng mga nagdaang araw dahil nakikita nga natin na bahagyang humihina na ang impluwensya ng mga iba't ibang weather system dito sa kasalukuyang habagat episode. Kaya bagamat yun nga, nag-issue na tayo ng final weather advisory ay pinapayaw pa rin po natin na patuloy na mag-monitor yung mga kababayan natin, lalong-lalo po yung mga naninirahan sa kanlurang bahagi nga ng Luzon para sa mga potential rainfall warning or possible color-coded warning or thunderstorm advisory na ipapalabas naman ng ating Pag-asa Regional Services Division. Para po sa linggo lamang na ito, gaano karaming ulan na ba yung binuhos po ng habagat at paano ito ikukumpara sa average monthly rainfall po natin? Well, actually, simula pa lang po nung Monday, nung nag-uulan ng grabe, kung isusuma natin yung pag-ulan na natanggap ng Quezon City, kumpara sa monthly normal rainfall na natatanggap nito sa buwan ng August, ay halos lumagpas na ng kalahati. And basically, more than 100% na po tayo ng natatanggap ng pag-ulan dito sa Metro Manila, kumpara nga sa monthly average. Kaya nga po, ito yung mga nagresulta sa mga pagbaha. Alam naman po natin, ilang linggo na rin tayo nag-uulan, bagamat hindi kalakasan, pero kung patuloy nga yung pag-ulan, may tendency talaga na umapaw mga level ng tubig sa ilog, and then maipon, then papunta downstream, and then babahain yung mga flash flood or mga low-lying areas, yung mga pinaka-vulnerable, lalong-lalo po yung mga lugar na malapit po sa mga tabing ilog. Okay, yung sinasabi nilang 3 weather systems pa rin po na nakakaapekto sa atin, pati yung bagong bagyo na inaasahan papasok po ng PAR sa linggo, ano naman ho kaya ang magiging lagay na naman ng panahon natin? Well, sa ngayon itong bagyong Sineneng, Connie, ay inaasahan po natin na posible na nga lumabas ng northern boundary ng ating Philippine Air Responsibility ngayong araw. Bagamat lalabas na ito, may posible pa ring epekto ito, although minimal na lang na effect sa habagat. Yung binabantayan naman po nating tropical storm sa labas ng Philippine Air Responsibility, yung may international name na Saudel, ay inaasahan posibleng pumasok nga ng ating PAR sa pagitan na yung darating na linggo hanggang sa Lunes. At yung current scenario na ina-anticipate po natin ay posible itong kumilos sa direksyon patungo nga dito sa may bandang
Taiwan area. At pag nagkaganon, kung titingnan natin yung pattern ng mga nagdaang bagyo na patungo halos dito sa Taiwan, eastern part of the China area, ay very favorable pa rin po sa pagpapaibay ng habagat. So, hindi po natin isinasantabi na posibleng by next week ay magkaroon naman po tayong panibagong habagat episode. Oh, okay. At ang kaso nga lang dito ho sa atin sa Luzon, maulan eh. Pero sa Mindanao, naku, nasa danger level na heat index po ngayong linggo naman ng sa kanila doon. Ano ho ba ang ating paliwanag dyan? Pakasalukuyan kasi, ang naapektuhan po ng habagat ay itong nakararaming bahagi ng Luzon at ilang bahagi nga ng Western Visayas. Ang reason kung bakit mataas ang temperatura sa Mindanao ay dahil spare po sila sa epekto ng habagat at talaga namang yung kanilang monitoring ay talagang napakadala ng mga pag-ulan. Kung magkaroon man ng pag-ulan ay dulot lamang ng mga localized thunderstorm. And yung projection din ng ating mga climatologists is that for this month alone ay posibleng makaranas pa ng medyo drier conditions itong Mindanao. Kaya patuloy nga yung pag-issue ng ating heat index sa Mindanao area para maabisuhan hindi lamang yung mga kababayan natin doon, kundi yung mga iba't ibang stakeholders na nagre-rely din sa datos ng pag-asa pagdating sa kanilang day-to-day operations such as maybe the agricultural and the power generation sector sa may bandang Mindanao area. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Update tayo sa nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, dumating dito sa Ateneo de Zamboanga sa Zamboanga City si Cabinet Secretary Ben-Hur Abalos. Personal na ipinabot ni Abalos ang mensahe ng pakikiramay sa mga namatayan at pagsuporta sa mga naapektuhan ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Nais daw ni Pangulong BBM na maimbestigahan ng mabuti ang insidente. Paniwala ni Abalos, Rafi, ay panahon na para mapag-aralan ang regulation sa paggamit ng social media, lalo na ng mga kabataan. Dahil ang lahat daw ng kanilang mga pinapanood online ay maaaring magkaroon ng epekto sa iginikilos at pag-iisip ng mga bata sa ating panahon. Bahala na raw, Rafi, ang mga mambatas na magbalangkas ng detalye ng naturang batas. Samantala ay alamang sandali ay magsisimula na itong press briefing para sa mga karagdagang tali tungkol sa naganap na school shooting dito sa Zamboanga City. Namataan na natin dito sa building si DRG Secretary John Miguimulya at PNP Chief Jose Menenzo ng Tatas Studio. Yan muna latest mula rito sa Zamboanga City. Balik siya, Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Para kay Vice President Sara Duterte, hindi siya kailangang dumalo sa impeachment trial dahil may mga abogado naman na kumakatawan sa kanya. Hindi naman ako abogado para sa impeachment. So wala ako matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ng abogado. At yun yung participation at appearance ko doon. Sabi rin ng bise, buo ang tiwala niya sa kanyang defense team. Sana rin daw ay mapabilis ang usad ng impeachment trial. Naniniwala naman ang kampo ng bise na malakas ang kaso nila laban kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dati niyang aide at bagman umano. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, naghain sila ng ikalawang reklamong perjury laban kay Madriaga para maging airtight o wala ng kahinaan ng reklamo. Nais din daw nilang ipakita sa publiko kung anong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosekusyon sa impeachment trial. Sabi naman ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro, maaaring hindi na isalang bilang testigo si Madriaga kung masasakop na ng testimonya ng mga naunang witness ang mga posible niyang sabihin. Pumarap sa media ngayong umaga ang tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos bawiin ni Orly Gutesa ang kanyang unang alegasyon laban sa kongresista. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, nakatakdang maghain ng supplemental counter affidavit si Related Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Ito ay matapos bawiin ni Orly Gutesa, dating security aide ni dating Representative Zaldico, ang nauna niyang pahayag na naghatid siya ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ayon sa tagapagsalita rin ng Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, kalakip sa ihahaing supplemental counter affidavit ang naturang pagbaliktad ni Gutesa, pati na sworn statement ng 25 iba pang driver at security aide ni Zaldico. Ayon kay Fajardo, lumantad ang 25 driver at security aide para kontrahin ang pahayag ng tinaguriang Maleta Boys. Sabi niya ng 25 individual na walang nangyaring delivery ng pera
sa kahit sinong politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Romualdez. Hinikayat lang umano silang sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may nakahanda ng affidavit nila. Una ni Fajardo, tila may mga nag-udyok para idawit si Romualdez sa anomalya. Pero matagal na raw nilang sinasabing walang kinalaman si Romualdez sa mga binibintang sa kanya. Dagdag ni Fajardo, kumpiyansa silang sa isang patas na investigating body, mapapatunayang walang basehan ng mga alegasyon kay Romualdez. Sa pahayag ng ombudsman na may 28 testigong magbibigay ng testimonya laban kay Romualdez, sinabi ni Fajardo na hindi na sila nagugulat sa bago-bagong testimonya ng ilan. Pero malabo naman daw na kapag akusasyon ay paniniwalaan agad, pero ang recantation ay hindi. Nanindigan siyang walang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control anomaly, kundi inuugnay lang siya bilang House Speaker. Wala raw ebidensya, kundi kwento na minsan ay pabago-bago. Nang tanungin kung dudulog ba sila sa Korte Suprema kaugnay sa posibleng grave abuse of discretion ng ombudsman, sinabi ni Fajardo na pinag-aaralan na ng kanilang legal team ang posibleng gawin dahil hindi inaksyonan ng ombudsman ang inihain nilang motion to inhibit. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Nasa 43 kilo ng shabu ang nasabat sa Manila International Container Port. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, aabot nga sa 292.4 million pesos na halaga ng 43 kilograms ng hinihinalang shabu ang nasabat ng pinagsarin na puwersa ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Manila International Container Port. Nakumpiska ang droga sa loob ng dalawang 20-footer container na idineklarang naglalaman ng talc stones mula Afghanistan. Pero nang suriin ng mga kinaukulan, natuklasan ang mga fabric pouch na pinahiran ng material na mukhang plaster of Paris at dinisenyo para magbukang kabilang sa mga talc stones. Kinumpirma ng laboratory test na methamphetamine hydrochloride o shabu ang laman ng mga pouch. Ayon sa BOC, naging daan sa pagkakahuli ang mahigpit na risk profiling at monitoring sa mga high-risk shipment. Muling binigyan diin ng BOC ang kahalagahan ng mahigpit na border control upang mapigilan ang pagpasok ng illegal drugs sa bansa. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. After her Best Actress winning performance sa Cinemalaya 2026, gumagawa rin ng ingay sa theater world si kapuso comedian Pokwang. Bumibida siya ngayon sa Tulog Na The Musical. Ito ang debut ni Pokwang sa teatro na isa raw dream come true para sa kanya. Chika ni Mamang Pokwang, idol niya pagdating sa pag-arte sa entablado, si Eugene Domingo na nakatandem niya sa Metro Manila Film Festival entry na Becky and Badet noong 2023. Nakakataba rin aniya ng puso na matagumpay niyang naipapahayag sa pamamagitan ng acting ang mensahe ng kanyang playwright at screenwriter. Tatawid na nga ba siya sa drama from comedy? Naniniwala ako na hindi ka dapat talaga nakakahon lang. May yung alam mo yung edge mo, 'di ba? Nagkataon kasi ang gaganda nito mga proyekto na 'to. Pangarap ko naman talaga mag-theater talaga noon pa kasi si Eugene Domingo talagang idol ko. Update po tayo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga karahasan sa mga eskwelahan. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kasama nga sa mga nakiisa online sa pagdinig ng Senado ang ilang opisyal ng Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Pedro Rufo Soliven, chairman ng Ateneo de Zamboanga Board of Trustees, isa lang ang pasukan at labasan ng mga sasakyan ng campus ng kinder to junior high. Sa rampa para sa PWD raw dumaan ang namaril kaya hindi na inspeksyon ang bag niya. Sa tingin ni Senador Erwin Tulfo, nag-fail ang lahat sa nangyaring pamaril mula sa lapses ng seguridad sa mga magulang at institusyon. Sabi naman ni Attorney Army J. Cresmundo na Executive Assistant to the President ng Universidad, bagamat inihatid na sasakyan ang namaril, kasabay din daw niya bumaba ng sasakyan ang kapatid babae. Ang babaeng kapatid dumaan sa lugar kung saan may nag-inspeksyon. Ang namaril laman daw ay sa gilid dumaan sa daanan ng PWD o may mga dalang mabibigat. Ayon kay CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center USEC, Renato Paraiso, naghihintay pa sila ng paglabas ng cyber warrant para maimbestigahan ang gadget ng child in conflict with the law. Nanawagan din si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Risa Ontivero sa Supreme Court na agad mag-issue
ng cyber warrant para dahil mahirap anyang maghintay ng matagal. Inihend din sa komite ni Colonel Rich Montanina ng PNP Anti-Cybercrime Group na na-turnover naman raw ng pamilya ang telepono ng namaril. Yan muna ang latest sa Senate hearing. Balik sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz. Para makatulong sa mga panahong malakas ang ulan, magdadagdag ng 13 pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, inaasahang magiging operational ang pumping stations bago matapos ang taon hanggang first quarter ng 2027. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pag-iinspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay kaninang umaga. Malakas naman daw ang mga bomba roon at umaandar lahat pero problema pa rin ang basura. Anya, pinag-aaralan kung saan pwedeng magamit ang mga basura sa kapikapinabang na paraan gaya ng compost o waste-to-energy program. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampe. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.